Sabi ng lolo ko, dadating din ang araw na tayo'y lilisan. After ko madrain yung water tsaka yung lumang oil, kulay gatas. Pero tong motor na to, try natin. Kill switch, there. Hello! Tama ba? Hello! Ha! Sadyang ayaw akong iwan. And now we are traveling with a, ano matawag doon? Resurrected from the dead. Diba? Dead bike, now alive. Riding is not just about going one place to another. I think that's a go. It's a journey of self-discovery and a way to appreciate the beauty of life. I live to ride and I ride to live. Recording. I am Leslie Hanley. I am a rider. Now we're going to ride this bike. This is XTZ125. This is my dirt bike. Kaso lumubog sa baha kay Ulysses. So ano bang ginawa ko first? Ang unang ginawa ko is drain yung oil. Kasama yung tubig, of course. Dinrain ko yung carburetor. Meron ditong bukasan. Kung nakikita nyo. Niremove ko tong elbow na to para mawala yung tubig. Tapos niremove ko yung spark plug. Tapos kinik ko para lang lumabas yung tubig. Of course, dinrain ko yung tank. This one. Ginawa ko, nilinis ko muna yung tank. Nilagyan ko ng bagong gas. Di ko muna nilinis yung carburetor. And then, yung battery dito, I remove it, chinarge ko, nilinis ko lahat, pati yung starter relay, lahat, everything here. Yung air filter dito, this is a foam type, so nilabhan ko muna, pinatuyo ko, and then ginawa ko na yung process nung pagpapalit ng oil, nung paglilinis. Ilan ba nagamit ko? So ito yung mga oil na ginamit ko. After ko madrain yung water tsaka yung lumang oil, kulay gatas, pinasok ko to. Ito yung first process, kinrank ko yung bike. Tapos next is crudo. Sobrang bilis lang to. Siguro around wala pang 2 minutes na niran ko to. And then this is the third process para mahugasan yung crudo natin. Fourth process, ginawa ko pa para toro yung hugas natin dito sa crudo na to. Tsaka kung ano pa natira. Semi-final process. Ito yung pinatakbo ko yung bike ng 10 kilometers. Tapos dinrain ko siya. Ito na yung final. So yun yung ginawa ko sa bike. Ang dami, diba? So right now, nandito na ako sa front. Wala mo ng headlight kasi nilinis ko itong mga sakit. Hindi ko pa tapos. This one, nalinis ko na to. This one hindi pa. So right now, we're going to fire the bike. Of course, nag-fire na to. Kasi dun sa process, may mga fire sequence yun. Try natin. Kill switch. There. Hello! Tama ba? Hello. Ha! Ay, sorry. Binubuksan po yung gasolina. This one. Go! Katunog ko yung tricycle. There you go. Medyo mahaba yung process na ginawa ko para tanggalin yung oil. I mean, yung water. Yung water sa oil. See? It's now running. Meron tayong signal light, oh, buo ko na. Oh, dalawa. Wala na tayong headlight. Yung busina hindi gumagana. This time. Okay, sana walang checkpoint kasi wala akong headlight, wala akong taillight, wala akong plate number, etc. Let's go. This is how you hold the clutch. Uso to sa dirt bike. Dalawa lang, para konti lang. Pansinin nyo. Wala na yan, no? So ang ginawa ko, after ko madrain yung oil with water, nais ko muna yung tangke, yung air filter, yung battery, kailangan ma-charge. Tapos I made sure na walang tubig sa piston, and I made sure na may spark tayo sa spark plug. So nung nagkaroon na yung first process natin, after ko madrain yung dirty oil, pinasok natin yung oil na bago, panglinis. 150 pesos yung presyo. And then I fired the bike. Siguro around 20 seconds lang. Very short. And then drop the oil. Next process yung crudo. Ang crudo seconds lang. Siguro wala pang I think more than 60 seconds lang. Mabilis lang. Then drop it. Then third. Yung third naman pinatakbo ko ng 5 minutes yung bike. Pina-idle ko yung bike ng 5 minutes. I think yung fourth umabot akong 10 minutes eh. Tapos nag semi-final na ako. Diba?
So yun, nung nag-semi-final ako, that was the moment na nilinis ko na yung bike. May mga putik, tinanggal ko na, which is yung mga kinabit ko, yung battery, yung air filter, etc. Tinanggal ko ulit lahat. Pati CDI, tinanggal ko, nilinis ko yung bike. Yung loob lang nilinis ko, hindi yung labas. Kasi madali lang naman linis yung labas after. Importante yung bike ay pag sinara ko, malinis na and working. Now it's working. Kasi may napapansin ako, yung ating minor ay matagal bumaba. At yung respond niya ay medyo delay. Usually, yung ganyan, yung delay yung respond niya, probably yung carb or yung clutch lining natin. So madali na lang yun kasi identified na natin. I think we need to check the clutch lining. Parang nag-slide siya. Tapos yung carb, hindi ko naman talaga nilinis, dinrain ko lang. We need to take it out. Isa-isahin, linisin talaga thoroughly. Hindi gasolina gagamitin natin. We're going to use carb cleaner, of course. Yung mga jettings niya, kailangan talaga nating baklasin. Tapos, I think, baka yung diaphragm ng idle, baka palitan natin. So, diba? Welcome back to the carburetor. Puro tayo E5, diba? Pero ngayon, carburetor. Now, this bike, hindi na to babalik sa stock form. Since tinanggal ko na yung headlight, tinanggal ko na yung tail light, papalitan natin to ng headlight na medyo sporty. Move natin dito, tapos papalitan natin yung signal light, mga smaller, and then the tail light lalagyan natin ng yes, may tail light pa din siya para lang street legal kasi we want the bike na magagamit natin sa public, diba? Check natin yung clutch lining ha, pipigayin ko lang. Ayan no, narinig nyo? Okay, we have a sliding clutch mga kaibigan. Sliding. At least, diba? Madali na lang gawa ng paraan yun eh. Yeah, madali lang yun. Don't worry about it. Flat sliding lang pala eh. Magastos ah. But anyway, good thing naman the bike is okay, diba? That's the most important. The bike is working. And now we are traveling with a, ano matawag doon? Resurrected from the dead. Diba? Dead bike, now alive. Diba? I like this bike. This is very comfortable. This is fun to drive. Fun to ride. Diba? It's dirty. Well, it's a dirt bike. Dirt bike for beginner. Kasi 125 eh. Diba? 150, 125 magkaiba sila. This is very smooth. Sa mga bagong sumag-trail dyan, yeah, get a 125 or 150. Pero for me kasi hindi naman ako expert sa trail or any form na lupa-lupa. Dito muna ako. Pag akin yung bike, walang bike na naluluma sa akin. Habang tumatagal, lalong gumaganda. Kaya, Sultan, well, I'm gonna fix you, man. Don't worry. Ang ano ko, niisip ko lang ngayon eh, sana walang checkpoint. Malaki naman yung alibay ko, di ba? Putik-putik pa naman yung bike eh. Well, it's not alibay. Yung headlight kasi punong-puno ng putik. Yung taillight naman, madumi lang. Pero, sama na natin muna. Yeah, this is XTZ125. Nagtanong ako doon sa mga motorcycle shop, meron ba kayong clutch lining ng XTZ? Ano yun? Hindi nila kilala. Kasi sa Manila, dito sa atin, puro tayo scooter, big bikes, diba? Underbones. Ito naman kadalasan yung mga ganito eh. Mga tiga-probinsya yung bumibili. Shoutout sa mga tiga-probinsya na may XTZ dyan. O kaya CRF. O kaya WRR. O kaya, diba? KMX. Diba? Ano ba? XR. Ano ba ba? Dami. Hatid ko lang to sa kabilang bahay. Tapos, uwi natin yung SB. Pag nabaha naman, di ba, nag-worry tayo. Wag mo lang i-fire yung bike. Pag nabaha ka, wag mo lang i-fire. Don't fire the bike. Tulak mo. Get it fixed. Basta wag mo lang i-fire yung bike. Do not fire the bike. Kasi wala nang lubrication yun. Gagasgasin mo yung piston wall mo. Sisirain mo yung camshaft mo. Sisirain mo yung rocker arm mo. Mga ganun. Sisirain mo yung mga bearing. We're good. And I'm hoping na walang checkpoint. Lahat na ng kaso na sa akin. Wala akong side mirror. Wala akong headlight. Wala akong tail light. Tignan na. Makikita nyo ba ako sa salamin? Ayan o.
Okay, so malapit na tayo. Do not forget, pag na-flood yung motorcycles, do not fire the bike. Do not. I will see it again. Do not fire the bike hanggang pinalitan mo na ng oil. Okay? Kasi you need the lubrication to be present. Again, don't fire the bike! Alright? See you guys again. I'll take the SB. Cha-cha. Wala na naman akong camera sa parang. Cha-cha. Oh, there's the SB. Hello, SB.